Hey everyone, The Hobbyist here again. So, ngayong araw nga pala, ang topic natin is itong pagkanta ni Diskaya or ng mag-asawang Diskaya sa mga lawmakers. Bali, nilaglag na nila. Pero again, hindi pa rin to solid at hindi pa rin to valid hanggat hindi sila napapatunayan na guilty sila sa korte or sa mga hearing. So, kaya naman ako nakikisawsaw dito. I'm stepping outside from my niche for a while because I'm also a taxpayer. I'm also a business owner myself. Kahit hindi ka business owner, basta bumibili ka ng produktong gawa sa Pilipinas, nagbabayad ka ng 12% VAT. At may karapatan tayong lahat magkomento at mag-react dito sa nangyayaring to. So, move forward tayo, panoorin natin to. And sa Zara Rowena Vizcaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number one, noong 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Actually, yung sinasabi nilang matagal mabayaran ng gobyerno, totoo yun. Kasi when you join the bidding sa government, dapat malalim ang bulsa mo. Diba? Kaya nga sila may mga licenses na levels eh. Doon kasi nagbabase kung kaya nilang pondohan yung certain projects or kaya nilang i-execute. Narinig nyo na yun sa hearing before. So, ang government kasi, pag nagbayad yan, from my experience, hindi lang yan 3 months, minsan 6 months or even longer. So, tama yung sinasabi niya dito, hindi siya nagsisinungaling dito sa part na to. Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Creating a May ads. So, ayan, nakita nyo, may ads yung aking YouTube. So, skip ko lang yan. Sorry, wala tayong pang premium eh. Anyway, ayun yung sinasabi niya. Lahat ng yan, yung mga conversation na yun, mahirap kasing patunayan yan. Kasi off the books yan. Kaya, yung mga babanggitin yung mga pangalan, unahan ko na kayo, mahirap patunayan yan. Kasi hindi rin, mambabatas din yung mga yan. Hindi sila tanga na ihumarap sila mismo at magkaroon ka ng bala in the future. Pagka nagkasilipan na, syempre utos-utos lang yan. Dude, hindi yan kahapon at saka matatalino yung mga yan. Tayo, gaya ko, average lang ako, mababaw lang yung pang-intindi ko sa mga ganyan. Sila, eksperto yan, bihasang-bihasa yung mga yan. So anyway, balikan natin. Number 6, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera namin mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo. So, kita nyo naman, manggagancho talaga, no?
So, ang sinasabi niya, may lumapit sa kanila na from a specific higher-ups na magbigay sila ng ganito para makakuha ng project and so on and so forth. Kung ano mang reason na yon. Pero again, mahirap tong patunayan. Pwedeng hearsay lang to. Pero alam mo yon, in-scam talaga sila eh. In-scam sila sa paraan na, alam mo yun, nakita nilang siguro yung diskaya is, gusto talaga nilang manalo ng bidding. And siguro nga, yung license nila is capable talaga. I'm not saying na tama ako, pero based to sa mga pag-uusap nila na napansin ko. O napansin ko to sa pag-uusap nila. Kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya. Hindi ko alam kung may patas pa sa panahon na yon or even yun. At natatapos sa tamang oras. I'm really doubtful when it comes to Nagkaroon this. ng munting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga... Wait. So, nagpadyaryo sila. They tried to reveal this based sa statement niya. Siguro mas maganda mailabas niya yung record. Kung nagpadyaryo ka, siguro naman may database yan kung saan mang publishing yan. Siguro kung mailalabas niya yung pruweba na ganito niya pinadyaryo, si ganito, si ganyan, siguro mas makukuha niya yung tiwala ng tao sa lahat ng public sa statement niya. Mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses namin naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napalitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Okay, so eto, medyo naniniwala ako sa kanya. Actually, naniniwala ako sa sinabi niya na lumalaki yung utang ng company na binuo nila. I think totoo yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung magbibidding ka sa government agency, lalo na executive level yan, or executive department yan, kailangan malalim yung bulsa mo. Dapat makita nilang capable ka. So, for you to be able to do that, alam naman natin, mahirap yung buhay sa Pinas, kailangan mo mag-loan sa bank. So, tapos, kailangan mo mag-build ng assets mo. Kung meron ka namang pruweba na sa bank na nanalo ka sa bidding, kailangan mo yung ganitong certain amount. Siguro may mga ganong conversation. I'm not sure if I think that is confidential. Pero, alam mo yun, pag nakita mo naman ng bank na kaya mong ibalik yung pera nila, diba? Tutulungan ka naman yan, lalo na government. Hindi naman papalya sa bayad yan eh. Pagka na-close na yung project na pirmahan na, hindi pwedeng, at wala pa akong narinig na hindi sila binayaran. Yung hindi nga na-accomplish eh, na gayong ghost projects, binabayaran eh. Yung natapos pa kaya. So, tuloy tayo.
Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalagaan na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalo-lalo po kay Senator Duterte. Diretso na. Number 15, sorry po. 16, paulit-ulit kami ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos namin manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa TPWS ang lumalapit sa akin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karapatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Wait, so sabi niya, okay, paano mo papatunayan yun? Ang hirap patunayan nun, kahit anong isipin ko na binigyan niya ng cash. Although may ledger na sinasabi, nililista niya kung sino mga nabigyan, nililista nila internally, personal lang, pwedeng ilaban sa kanila na nagawa-gawa lang nila yung ledger na yon kasi personal lang, walang legal documentation at hindi notaryado yung transaction. Tapos cash pa. So, di ba? Sabi ko nga sa inyo, mambabatas yung mga yan. Mambubutas yung mga yan. Alam nila yung ginagawa nila. Alam nila noong nag-uumpisa ka pa lang ng traction na hindi mo sila pwedeng mahabol in the future. So, anyway, ito na, ilalabas niya na yung mga pangalan. Ay, nako talaga naman, Pilipinas. Paano tayo babangon nito? Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Congressman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Boy! Boy, Arjo, damay ka, boy! Artista ka na lang. Anyway, again, alam ko naman napanood nyo na yung video na to. Maybe sa bahay nyo, sa YouTube, or mismo sa news. Again, sa lahat ng binanggit nilang pangalan, hindi ko na itutuloy kasi mapapanood nyo naman to sa YouTube. At saka sa, ito nga, may-ari ng video na to is inquire.net. So, nilagay ko lang yung video ko para makapagbigay ako ng reaction. So, ang hirap patunayan yan, men. Yung mga sinabi nyo. Pero, at least, di ba? Nagkaroon yung idea yung taong bayan kung saan napupunta talaga yung pera natin. Me also as a taxpayer. Masakit to. Ang gaya na sinasabi ko dun sa mga shorts ko, dapat masaktan tayong lahat dito. Hindi lang yung palalampasin natin to na, hindi naman sinasabing mag-people power tayo para, alam mo yun, may mga ganun kasing nangyayaring kaisipan na Pero, ang totoosin, kung iisipin mong mabuti, dapat di ba? Dapat kakainin na lang ng pamilya natin. Doon pa napunta sa kanila Pero ito, hindi ko pinapanigan ng mga diskaya. Mali yung ginawa nila. Ito na siguro yung isa sa pinakamali mong ginawa sa bansa mo. It can be considered maybe as a treason. Kasi syempre, pera ng Pilipinas yan. Hindi dapat yung ginagalaw. Dapat pinapakinabangan yan ng mga tao. Kung hindi mo sa tao, dapat pakinabangan ng bansa yan. Napakalinaw niyan. Pera namin yan. Ang lakas niya mag-singil ng tax. Tapos, ito yung ipapakita niyo sa amin. Wala man lang kayong representation na ito, nagawa namin this 2022. Hindi na binabaha San Pedro Laguna. Hindi na binabaha Quezon City. Hindi na binabaha Bulacan. Napakaganda sana ng pakinggan. Instead, ito yung binibigay nyo sa amin na portfolio.
Oh my God. Pero again, gaya na sabi ko, hindi nila pwedeng itama yung ginawa nila ng mga Diskaya. Kasi nag-dive in din sila eh. Hindi rin ako maniniwala na at some point of their life, nag-agree sila. Hindi sila nag-agree sa pinag-usapan nila kahit yung mga... Siguro, as a negosyante, syempre, may binubuhay ako, may pamilya ako. Sige, ganun na lang gawin natin. Ako mismo, hindi ako magtatanggi na magdi-disagree ako kasi parang mag-work naman, parang hindi naman masisilip. Tsaka, alam mo yon, ang focus mo initially is yung makaklose ka ng deal at mabuhay yung negosyo mo. Lalo na, you have lots of things na naigamble mo na, nangutang ka na sa bangko, may binagalaw na nila yung savings ng anak nila, hindi to sa specifically sa Diskaya lang ha, nangyayari talaga to sa mga tumataya para makasali sa bidding ng government. Kasi hindi ako maniwala, hindi sila naglo-loan sa bangko. Unless talagang pinanganak sila na anak sila na Bill Gates, may kapangyarihan silang mag-bid para doon sa mga project na yan, may kakayahan sila. Pero I don't think kung anak ka ni Bill Gates, di ba? O ni Villar na sobrang yaman. I don't know. Not Villar, sorry. Kung anak ka man ni Bill Gates, sobrang yaman talaga nun. Ba't ka ba magbibid? Mayaman ka na. Hindi mo na kailangan nun. Bigay mo na yan sa iba. So, ganun yung mangyayari doon. Pero, I mean, grabe talaga. Hindi ko malunok to. Ayokong sumausaw talaga dito. Kasi syempre, alam mo yon, yung buhay natin na nakasalalay dito. Tsaka mas masarap yung Pilipino ka, tahimik ka na lang, safe ka lang. Pero kasi ang sakit eh. Ang sakit na talaga nito. Nagbabayad tayo ng buwis natin eh. Wala naman tayo, hindi naman siya sinasabi nila voluntary. Hindi voluntary. Mandatory yan. Bumili ka nga ng produkto. Bumili ka ng specific na chichirya or sabon. Iba't lahat yan, boy. Ibig sabihin, contributor ka. Mayaman, mahirap ka. Kahit sobrang hirap mo. Di ba? May contribution tayo dyan. So, going back, hindi na nila may tatama yung mali nilang ginawa na Diskaya. Pero, ito lang masasabi ko. Despite of that, alam ko naghahanap din sila ng protection nila sa pamilya nila, sa sarili nila. Kahit magkaganon protection na sila ngayon, matapos man yung issue to, makulong man yung mga sinabi nila at napanagot man lahat, they are good as dead. Di ba? Sa mga tao. Wala na kayo. Dumaan na kayo. Alam niyo naman ng pagka nabahidan ka na. Di ba? Kumbaga, well, hindi ko rin masabi dahil ang Pilipino is very, very forgiving pag natapos yung issue. Wala na. Next time na lang ulit. Pero, they are good as dead. Sa mga sinabi nilang pangalan, mabibigat yung mga pangalan na binitawan nila. Kahit di pa yan napapatunayan. I don't know, hindi sila mabubuhay ng normal. So, I think for me, this is a good manifestation or minamanifest nila yung last phrase sa ating national anthem na ang mamatay ng dahil sa'yo. Dahil although may reason sila kung bakit nila ginawa to, dahil iniwan sila sa ere nung nagkakainitan na, nung nagkakabuklatan na. Yung ang mamatay dahil sa'yo, hindi ko yun naiintindihan din eh. Pero when I saw this, in Philippine history, decades, sila lang yung kumanta ng ganito kaganda. No? Yung makulay talaga, yung mga binitawan nila. Yung dibdib nila, inilabas talaga nila lahat. Kumbaga, siguro, ang isip nila, bahala na. Sama-sama na tayo dito. Total, nagkakabukingan na rin naman. Di sumama na kayo. Pero saludo ko sa ginawa nila. Sa yung lakas ng loob nila na they put everything dito. Nilagay nila lahat, buhay nila, pamilya nila, relatives nila, and everything, kayamanan nila, assets nila, whatsoever, nilagay nila sa sobrang delikadong posisyon. Yun. Salamat naman at binanggit nila. Pero hindi pa rin yan nagtatapos. May binabanggit silang galing sa taas. Alam kong nasa taas lang, Diyos lang. Pero hindi natin alam kung sa representasyon ng mga Diskaya at ng bilang tao, may mas mataas. Grabe.
If you will imagine, yung mga dinawit dito, mayayaman na sila. Maniwala ka sa akin, kahit hindi pa sila tumakbo, mayayaman na sila kasi mga ads nga nila, di ba? Ng mga campaign nila, mayaman na kami, ba't ba kami magnanakaw? Well, it's true, mayaman na sila. Totoo. Pero, hindi sila nabubusog. You gave them thousands, not enough. You give them millions, it's not enough. Give them billions, hindi pa rin enough. May mga hasyenda na yung nadawit dito na sikat pa. Kung totoo man, kung mapatunayan man, hindi mo kayo nabubusog. Ang dami nyo ng pera. Tapos yung mga Pilipino, gutom na gutom. Napakasakit lang tignan. Kasi, di ba, may mga magulang din kami na nagiging senior. Parang ang sarap lang isipin kung yung heart center, lung center, dyan napunta yung mga budget, nakakalibre sila after them, their hard work sa buong buhay nila. At you mismo as a Filipino, magkaroon ka ng privilege na libreng healthcare, libreng serbisyo galing sa bansa mo. Yung bang mahalin ka rin ng bansa mo. Pero tapusin ko na dito, masyado nang mahaba. Para sa akin lang, ang hirap mahal. Kaya hindi mo masisi yung mga Pilipino eh. Napakahirap mahalin ng bansa natin. No? Napakahirap. Dahil ninakawan niyo yung bansa, hindi kami ngayon kayang mahalin ng bansa. Hindi kayang ibalik nung bansa namin yung pagbubuwis namin. Kasi yung pagbubuwis na yan, yung pagbabalik sa bansa, pagmamahal sa bayan yan eh. Sa totoo lang, pagmamahal sa bayan yan. Diba? So, sana maayos nyo to. Congress, Senate, Korte Suprema. Sana maayos nyo to kasi kawawa na yung Pilipinas eh. Baboy na. Siguro pag napapanood tayo ng ibang bansa, what? Ano yan? Kadiri naman yung bansa nyo. Kadiri tayo. Diba? Kami lahat, tayo lahat. Hindi lang kayo sa Kongreso. Kaya bumababa ang tingin nila sa atin, yung mga Pilipino. Ganyan tayo eh. So, anyway, those are masyado nang mahaba. And salamat sa panonood. Ang reaction ko dito sa video na to. Pasensya na kayo, medyo emotional din ako. Kasi, mahal ko rin naman yung bansa. Ang dami ko rin namang naging offer sa other countries. Pero mahal ko talagang Pilipinas. Gusto ko talaga mag-stay dito. And, sana, para bumalik na yung mga nag-a-abroad, yung mga nahiwalay sa pamilya, may chance sila eh. Maayos lang natin yung Pilipinas. Thank you, and see you on my next vlog.